Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nabisto na nga ni Tanggol ang pagpapanggap ni David bilang Tanggol dahil na rin sa pagdikit ni Pablo kay Bubbles, kaya natuklasan ni Tanggol ang katarantaduhang ginawa ni David. Samantala, nagdadalawang isip nga itong si Bubbles na siputin itong si Pablo sa napagkasunduan nilang date ni Pablo. Ngunit nakasalalay nga dito ang kanilang trabaho at baka balikan umano sila ni Pablo. Kaya naman, napilitan na lang si Bubbles na siputin itong si Pablo. Habang si Tanggol naman ay nag-aalala na baka kung ano ang gawin ni Pablo kay Bubbles. Ayon pa kay Tanggol na baka magaya si Bubbles sa sinapit ni Mokang. Ngunit iginit naman ni Bubbles na hindi siya matutulad sa sinapit ni Mokang dahil kaya naman niyang depensahan ang kanyang sarili. Maya-maya pa sa pagdating ni Pablo sa kanilang mansyon ay agad niyang sinabi sa kanyang lola Bettina ang nangyari sa bar at ang tungkol sa babaeng kanyang makakadate na si Bubbles. At dahil konsentidor nga itong si Bettina ay inudyakan pa niya si Bubbles na dalhin umano ni Pablo ang babaeng kanyang sinasabi sa kanilang mansyon upang kanyang makilala. Kaya naman agad na inutusan ni Bettina ang kanyang mga kasambahay na maghanda umano dahil may darating silang bisita. At nang sumapit na ang araw ng date ni Bubbles at Pablo ay medyo naiilang pa nga itong si Bubbles na makapasok ito sa mansyon ng mga kabalyero. Ngunit aminado naman si Bubbles sa kanyang sarili na siya nga ay namangha sa laki ng mansyon ng mga kabalyero at ramdam niya na siya ay welcome sa mansyon, lalo na sa espesyal na paghahanda ni Pablo para sa kanya. Dito nga ay medyo nagbago ang tingin ni Bubbles kay Pablo. Wala namang kaalam-alam si Bubbles na sinundan pala sila ni Tanggol dahil hindi nga makakapayag si Tanggol na may masamang mangyari kay Bubbles dahil may duda nga si Tanggol kay Pablo. At sa pag-uusap nga ni na Bubbles at Pablo ay tila matipid si Bubbles sa kanyang mga binibitawang salita dahil nag-iingat nga itong si Bubbles at ayaw niyang malaman ni Pablo na sila ay ex-convict ni Tanggol. Ngunit si Pablo naman ay kabaliktaran dahil nagawa pa nitong magkwento kay Bubbles ng tungkol sa kanyang kapatid na si Catherine. Ayon pa kay Pablo na walang dapat ikatakot sa kanya si Bubbles dahil meron din umano siyang kapatid na dalaga. At kahit hindi pa nga tuluyang kilala ni Pablo itong si Bubbles ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang inis patungkol sa manliligaw ng kanyang kapatid na si Jesus Nazareno. Ayon pa kay Pablo, hindi siya boto kay Jesus Nazareno na siya ngang si David para sa kanyang kapatid dahil napakayabang umano nito. Habang si Bubbles naman ay napatahimik sa mga sinabi ni Pablo. Ayon kay Bubbles na nagkataon lang ba umano na magkapangalan sila ni Tanggol at ang Jesus na sinasabi ni Pablo na manliligaw ng kanyang kapatid. Nagulat naman itong si Pablo sa reaksyon ni Bubbles. Ayon nga kay Bubbles na magkapangalan umano ang Jesus Nazareno na sinasabi ni Pablo at ang kanyang kaibigan si Tanggol dahil ang tunay na pangalan ni Tanggol na kanyang kaibigan ay Jesus Nazareno din. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay diretsahang sinabi ni Pablo kay Bubbles na gusto niya itong ligawan. Sinabi naman ni Bubbles na hindi porket pumayag siyang makipag-date kay Pablo ay papayag na itong manligaw sa kanya. Ayon pa kay Bubbles na ito na ang una at huling araw na siya ay makikipag-date kay Pablo. Ano kayang gagawin ni Tanggol sa oras na malaman niya na ang sinasabi palang kapatid ni Pablo na mangliligaw ay si David at kung saan ginamit nga ang kanyang pagkatao at ang kanyang pangalan.